What? Oh my goodness, ma. Huwag mo sabihin na nagkakagusto ka na sa lalaking yon. Buliyaw ni Janna. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at pagkabahala. Nakayuko lamang si Mara. Tila nahihiya habang ang kaibigan niya ay abala sa pagsesermon. Pero anong magagawa ko kung nagkagusto ako sa kanya? Alam kong magkaiba kami ng mundong ginagalawan. Pero libre naman ang mangarap, hindi ba? Malay mo, magkagusto rin siya sa akin. Sagot niya, ang tinig ay puno ng pag-asa at determinasyon. Kung sa panaginip siguro mangyayari yan. Sa totoong buhay, himala na lang ang makakapagsabi na totoo yan. Sagot ni Janna, na may halong pangungutya. Saka, haller. As if naman na pwede kang lumapit diyan sa lalaking yan. Ano? Hay, ewan ko sa'yo kung kaibigan nga ba talaga kita. Para na nga, umuwi na tayo, yaya ni Janna. Ang tono ay tila nag-udyok kay Mara na muling pag-isipan ang kanyang nararamdaman. Nasa malayong probinsya sila nakatira, kung saan ang mga tanawin ay puno ng mga gulay at mga bundok. Ngunit ang kanilang mga pangarap ay tila naiinip sa kakulangan. Dahil hindi nakapagtapos sa pag-aaral, wala si Mara ibang mapapasukang trabaho, kundi ang mangalap ng gulay sa palengke. Minsan, may kita sila, ngunit madalas ay wala. Kaya't naiisipan niyang magtrabaho na lang sa Maynila, kahit katulong man lang, upang makalikom ng sapat na pera para sa kanyang ina. Kuya, bakit hindi na lang tayo magtrabaho sa Maynila? Mungkahin ni Janna, ang mga mata ay kumikislap sa ideya. Sigurado akong maraming naghahanap doon na magtatrabaho, kahit katulong lang. Hindi ba? Ang tanong, ano bang ipapamahagi o anong kita ko ngayon? Reklamo ni Mara. Ang boses ay may halong panghihina ng loob. Bakit ikaw lang ba? Pati rin naman ako, kaya nga minsan nakakapagod ng tumira sa probinsya. Naisip ko ring magtrabaho sa Maynila, para makakita tayo ng bagong mukha. Hindi yung pabalik-balik na lang ang mukha ng mga tao dito sa atin. Buti sana kung maraming gwapo at maganda rito, sagot ni Janna, na may ngiti sa kanyang mga labi. Ewan ko na lang, natatawang sabi ni Janna, na tila nagiging mas magaan ang pakiamdam. Napangiti na rin si Mara sa kasiyahan ng kanilang pag-uusap. Loka ka talaga, natatawang sabi ni Mara habang naglalakad sila pauwi. Ang hangin ay malamig at puno ng mga alaala. Panay pa rin ang tawanan ni Mara, na tila nag-aalis ng lahat ng pag-aalala. Paano, dito na lang ako. Bukas na lang ulit, okay? Bye. Tumingin si Janna kay Mara, ang puso ay puno ng pag-asa at pagkakaibigan, habang unti-unting naglalaho ang kanilang mga tawanan sa hangin ng probinsya. Kumaway si Mara kay Janna, bago siya tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Magandang hapon po, Nay. Mano po, masiglang bati niya sa kanyang ina, na abala sa mga gawain sa kusina. Kaawaan ka ng Diyos, anak. May merienda sa mesa. Pumunta ka na doon sa kusina, sagot ni Donna Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Opo palang kita ko ngayon, ikaw na pong bahalang magbudget yan, ha? Salamat rito, anak. Ati ikaw tuloy ay nadadamay sa kahirapan natin. Dapat sanay nasa paaralan ka ngayon, sabi ni Donna Elena. Ang kanyang boses ay may halong lungkot. Nay, huwag mo nang ituloy. Hindi po ako nagsisisi na hindi ako nakapagtapos. Lalong hindi ko po pinagsisisihan na kayo ang naging magulang ko. Mahal ko po kayo, Nay, kaya huwag ka nang masyadong mag-isip. Okay, sagot ni Mara. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Sage po. Pupunta muna po ako sa kusina, sabi ni Donna Elena, na napabuntong hininga na lang. Palaging ganito ang kanilang usapan, at nahihiya na siya sa anak na tila siya pa ang nag-aalaga sa kanilang pamilya. Naawa man siya kay Mara, pero wala siyang magawa sa kanilang sitwasyon. Pabigay ni Kuya Eric para sa'yo daw yan. Nakangiting sabi ni Fernando, habang inabot ang isang maliit na pakete. May manliligaw na siya, dagdag pa nito na may halong biro. Tumahimik ka nga, Luca, Fernando. Anong may nanliligaw? As if naman papayag akong ligawan niya. Hello. For your information, hindi katulad niyang papayagan kung manligaw sa akin kung hindi yung gwapo at macho. Higi sa lahat, may pera, Anong makukuha ko kay Eric? Baka bugbog siguro. Kasi adik nga yan, tapos ay rereto mo sa akin. Ay naku, ikaw talagang bata ka, sayo na yan para pag may gayuma yan, ikaw lang ang magagaya niya. Mahaba at puno ng pang-uyam na sagot ni Mara. Tumawa si Fernando sa mga sinabi ng kanyang ate. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Si ate talaga, konti lang ang sinabi ko, ang haba na ng sagot mo. Pag totoong makapag-asawa ka ng mayaman, patapusin mo ako sa pag-aaral, ha? Gusto ko talagang maging piloto,
Nakangiting sabi ni Fernando, puno ng pangarap. Naman, ikaw pa ba? Huwag kang mag-alala, magsusumikap si ate, para makapag-aral ka. Basta, huwag kang magbulakbol. Kailangan nating makatulong kay nanay at tatay. Seryosong sabi ni Sylvia. Ang kanyang tono ay puno ng responsibilidad. Naman, ate, tatandaan ko lahat ng mga bilin mo sa akin. Maraming salamat, Fernando. Kahit hindi nakapagtapos si ate, gagawa ako ng paraan para ikaw ang makatapos sa ating dalawa. Nakangiting sagot ni Sylvia, sabay yakap sa kanyang kapatid. Oh, halika na, pagsaluhan natin yung banana key na niluto ni nanay. Sa likod ng pinto, hindi mapigilan ni Doña Elena na tumulo ang luha dahil sa pag-uusap ng kanyang mga anak. Sobrang naawa siya sa dalawa, ngunit hanggang awa na lang siya dahil may sakit siya at tanging asawa niya at si Mara ang bumubuhay sa kanila. Sa kabilang banda, sa bahay ng mga Aguero. What do you need? Malamig na tanong ni Alejandro sa matandang kausap. Ang kanyang tono ay puno ng distansya. I'm here to tell you na kailangan mo nang magpakasal kung gusto mong manatili pa sa posisyon mo ngayon. Diretsahang sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng awtoridad. Napasandal si Alejandro sa sofa, matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo. What if ayokong magpakasal? Malamig pa ring sagot ni Alejandro. Ang kanyang puso ay puno ng pagtutol. I'll give your position to your cousin. Diretsong sagot ng matanda, na tila walang pakialam sa damdamin ng apo. And do you think madadala mo ako diyan sa mga sinasabi mo? I know you, old man. Alam kong importante sa iyo ang kumpanya mo. At alam kong hindi mo ito bastang ipagkakatiwala na lang sa kung sino. Hindi kung sino lang ang pinsan mo. Alejandro, pinsan mo siyang buo, kaya hindi siya ibang tao. Sagot ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pagtutol. Really? Ha? Then go ahead. Ibigay mo sa kanya ang matagal mo nang iniingat-ingatang kumpanya. Alam nating pareho kung anong background ni Monric pagdating sa pagpapatakbo ng kumpanya. At alam kong hindi mo rin yun nagustuhan. Kaya kung gusto mo akong ipitin, maghanap ka ng ibang paraan. Tumayo na si Alejandro. Ang kanyang damdamin ay nag-aalab. Napabuntong hininga na lang si Don Ricardo. Hindi alam kung paano kontrolin ang apo niya. Hindi rin niya ito masumbatan sa ipinapakitang ugali. Dahil siya mismo ang nagturo kay Alejandro kung paano maging matigas. Sana darating pa ang araw na bago ako mawala sa mundo, ay makita ko na merong babaeng kaya kang paibigin at paamuhin. Mahinang bigkas na matanda bago ito tumayo at umalis. Nakatanaw si Alejandro sa papalayong sasakyan ng kanyang lolo. Ang isip ay puno ng pagdududa. Talagang hindi siya nito titigilan hanggang makuha ang kanyang gusto. Maraming babae ang naghahabol kay Alejandro. Hindi lang siya mayaman, ubod din siya ng gwapo, na siyang kinahuhumalingan ng halos lahat ng babae na lumalapit sa kanya. Si Alejandro ay isang arogante at masungit na kaya't lahat ng empleyado niya ay tiklop na tiklop sa kanya. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot sa mga tao sa paligid niya, at ang mga araw ay nagdaan habang abala siya sa kanyang mga gawain. Sir, ito na po lahat ang pinapagawa niyo. Maingat na nilapag ng sekretary ni Alejandro ang mga reports sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa tako. Tiningnan ito ni Alejandro nang may malamig na ekspresyon. Kumpleto ba ito lahat? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Yes po, sir, sagot ng sekretarya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Okay, makakalabas ka na, utos ni Alejandro, at agad na tumalikod ang kanyang sekretarya, nagmamadaling lumabas ng opisina. Pagkatapos ng ilang sandali, sinuri ni Alejandro ang lahat ng reports na ipinakuha niya. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano at estratehiya. Samantala, sa labas ng opisina, nag-uusap sina Gianna at Mara. Ano, bakit tumayag na ba si Doña Elena? Tanong ni Gianna, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi ko pa nasabi pero alam ko naman na papayag si nanay, para may malaki naman akong maibigay sa kanya. Sagot ni Mara, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Di isama mo na ako diyan. Alam mo, mabuti pa maaga tayong aalis. May pinsan si Mama sa Maynila na doon na nakatira. Doon na lang muna tayo, habang naghahanap tayo na mapapasukan. Mungkahi ni Gianna, ang kanyang ngiti ay puno ng sigla. Talaga? Mabait ba ang kapatid ng nanay mo? Baka naman pagdating natin doon, palalayasin ka agad tayo, nag-aalangan na tanong ni Mara. Ang kanyang isip ay nag-aalala sa mga posibleng mangyari. Ano ka ba naman? Mabait yung tiya kong yon. Mana kay mamang ugali nun. Ano? Payag ka na para makapagpaalam na ako kay mama, sagot ni Gianna. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa.
Okay, sige, magpapaalam na rin ako kay nanay. Nakangiting sagot ni Mara. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Hindi naman tumutol si Doña Elena sa gusto ni Mara. Basta't mag-ingat lang ito pagdating sa Maynila. Kaagad na lumuwas ang magkaibigan upang maghanap ng trabaho, at buti na lang ay mabait ang tiyahin ni Gianna, kaya't nakahinga na maluwag si Mara. Anong trabaho ang gusto niyong pasukan? Tanong ni Aling Bebes sa kanyang pamangkin at kay Mara. Ang kanyang boses ay puno ng kabaitan. Kahit ano po, Aling Bebe, basta yung marangal lang po na trabaho. Kahit tagahugas ho o katulong, okay lang naman po sa amin. Ani Mara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at determinasyon. Naku, tamang-tama at kailangan ni Don Ricardo ng katulong ngayon. Pwede kayong dalawa doon dahil dalawa ang kailangan niya. Sabi ni Aling Bebes, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ideya. Don Ricardo. Sino po yun, tiya? Tanong ni Gianna, ang kanyang interes ay lumalaki. Siya yung dati kong amo. Nagkita kasi kami kanina, at sinabi niyang naghahanap siya ng 2 babaeng katulong dahil umuwi daw sa kanila. Yung katulong niya. Paliwanag ni Aling Bebes. Mabait po ba yung Don na yon, Aling Bebe? Baka katulad po ng iba, minamanyak nila ang katulong nila. Meron pong ganun, hindi ba? Walang alinlangan na tanong ni Mara. Ang kanyang pag-aalala ay lumalabas. Naku, huwag kayong mag-alala, mga iha. Mabait si Don Ricardo. Kaya nga ako nagtagal doon sa kanila. Umalis lang ako doon noong pinahinto na ako ng pinsan noong si Gianna. Dahil nakapasok na siya na magandang trabaho, na may malaking sahod. Kaya dito na lang ako sa bahay ngayon. Papayag na ba kayo para madala ko kayo bukas doon? Tanong ni Aling Bebes. Ang kanyang tono ay puno ng pag-asa. Sage po, Aling Baby. Ready naman po kami palagi. Mabuti na rin po yan at magkasama lang kami ni Gianna. Sagot ni Mara. Ang kanyang puso ay puno ng saya. Huwag kayong mag-alala, malaki kung magbigay ng sahod si Don Ricardo. Kaya talagang jackpot na sa kanya kayo makakapasok bilang katulong. Dagdag ni Aling Bebes. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan. Parehong tumango ang magkaibigan at nagpasalamat kay Aling Bebe. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa para sa bagong simula. Kinabukasan, matapos ang kanilang masayang almusal, kaagad na nagbihis ang magkaibigan. Tapos na silang magligpit ng kanilang mga gamit, kaya't nagdesisyon na silang magbihis at maghanda para sa bagong simula. Sumakay sila sa isang taxi, at habang binabaybay nila ang daan patungo sa kanilang bagong trabaho, tahimik lamang si Mara, habang si Gianna naman ay abala sa pagtatanong sa kanyang tiyahin. Napahinto sa pagsasalita si Gianna, nang huminto ang taxi sa harap ng isang napakalaking gate. Nandito na tayo. Sige na, baba na kayo, utos ni Aling Bebe, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Nagsibaba ang dalawa, dala ang kanilang mga gamit, habang si Aling Bebe ang nag-doorbell at hinihintay nilang may magbukas. Tiyang, ang yaman naman pala ng amo mo dati. Ano? Dahil sa gate pa lang, sobrang laki na, manghang sabi ni Gianna, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkamangha. Sobrang yaman, Gianna. May-ari sila ng isang malaking kumpanya, na hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong Asya. Paliwanag ni Mara. Ang kanyang tono ay puno ng paggalang. Kaya naman pala, sagot ni Gianna, na tila mas naiintriga sa mga detalye. Bumukas ang gate, at tumasok kaagad si Aling Bebe. Sinundan naman nila si Gianna at Mara. Halos malula si Mara sa ganda ng bahay na kanilang pinasukan. Ang mamahaling mga vase, ang mga obra maestra na paintings na nakasabi sa dingding, at ang sari-saring mamahaling gamit sa loob ay nakakalulang tingnan. Grabe, sobrang ganda, manghang sabi ni Gianna, habang si Mara ay tahimik na nakatingin sa paligid, ang kanyang puso ay puno ng pagkamangha. Pagdating nila sa sala, nakaupo ang isang matandang lalaki na sa tingin ni Mara ay nasa 70s na. Magandang umaga ho, Don Ricardo, bati agad ni Aling Bebe sa matanda nang nakalapit siya rito. Magandang umaga rin sa'yo, Bebe. Maupo kayo, anyaya niya. Turo sa mga upuan sa harap niya. Sila na ba ang sinasabi mong papasok bilang katulong? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay puno ng interes. Opo, Don. Itong isa po ay pamangkin kong si Gianna, at siya naman po ay ang kaibigan niyang si Sylvia. Magkasama po sila galing probinsya. Paliwanag ni Aling Bebe, ang kanyang tono ay puno ng pagmamalaki. Ilang taon na kayo, mga iha? Tanong ng Don sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay nag-aabang sa kanilang sago. 20 na po kami, Don. Si Mara ang sumagot, ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Ang babata niyo pa pala. May boyfriend na ba kayo? Tanong niya ulit, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kuyusidad.
Naku, Don. Wala pa po kaming planong mag-boyfriend. Kailangan pa po kasi naming tumulong sa mga magulang namin para makapag-aral ang mga kapatid namin na naiwan sa probinsya. Kaagad na sagot ni Jana. Ang kanyang tono ay puno ng determinasyon. Mabuti naman kung ganon. Ihatid mo muna sila sa magiging kwarto nila, bebe. Tapos bumalik ka dito at may ibibigay ako sa'yo. Utos ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Sige po, Don. Halina kayong dalawa't ihahatid ko kayo sa mga kwarto nyo, sabi ni Aling Bebe, na puno ng sigla. Kaagad na nagpaalam ang dalawa sa Don bago sumunod kay Aling Bebe. Ano, okay lang ba kayo na magkahiwalay kayo ng kwartong dalawa? Tanong ni Bebe sa dalawang dalaga. Okay lang po kami, Chang, sabay na sagot ng dalawa. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pag-asa. Salamat pala, Chang, parang mabait naman po si Don Ricardo, sabi ni Jana, ang kanyang tono ay puno ng paghanga. Hindi lang basta mabait yan, sobrang bait niya. Tugon ni Aling Bebe, ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Ah, kaya magpapakabait kayo rito, ha? Biro ni Bebe, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Opo, sabay na sagot ng dalawa, na iniwan na ni Aling Bebe at bumalik kung saan ang Don naghihintay sa kanya. Sigurado ka bang mabait yung kasama ng pamangkin mo, Bebe? Seryosong tanong ng Don kay Aling Bebe, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala. Nakasisiguro po ako, Don. Palaban din yung batang yan at tanging siya na lang ang inaasahan ng ina niya para makapag-aral ang kapatid niya. Wala rin kasing trabaho ang tatay niya, kundi sa construction lang. Kaya makakasiguro po kayong kaya niyang gawin ang ipag-utos niyo sa kanya. Mahina at seryoso ring sabi ng ginang. Maraming salamat, Bebe, na kahit wala ka na rito sa bahay, tumutulong ka pa rin sa akin. Ani Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ho matatawaran ang kabutihan mo sa akin at sa pamilya ko, Don Ricardo. Kaya sa abot po ng aking makakaya, ay tutulungan ko po kayo kapag kailangan nyo ng tulong. Tugon ni Aling Bebe, ang kanyang puso ay puno ng pasasalama. Maraming salamat, Bebe, sabi ni Don Ricardo, na ibinigay ang kanyang pasasalamat na kaagad namang tinanggap ng ginang, dahil alam niyang hindi niya pwedeng hindi yun tanggapin. Ihanda mo na ang celebration para sa kaarawan ng aking apo sa susunod na linggo. Utos ng Don sa kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ako na pong bahala, Don Ricardo. Sabihin niyo na lang po kung meron pa po kayong idagdag, sabi ng assistant niya. Ang kanyang tono ay puno ng sigasik. Wala na. Sige po, maiwan ko na po muna kayo, sabi ng Don, habang nakatayo sa may teritoryo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mara na naglilinis sa may swimming pool. Simple lang manamit ang dalaga. Ngunit tunay na lumalabas ang taglay nitong ganda. Sa unang kita pa lamang niya sa dalaga, nagustuhan niya kaagad ito para sa kanyang apo. Sakto rin sa kanyang panlasa si Mara, kaya kapag nabihisan na mamahaling mga damit, magmumukha itong mayaman. Si Mara ang nakita niyang pupwede niyang gamitin para mapaibig ang apo niya, at pag nangyari yon, ipapakasal niya kaagad ang dalawa. Ngunit bago yon, gusto rin niyang mapaibig ni Alejandro ang dalaga. Hindi siya pumipili ng babae para sa apo niya. Ang gusto lamang niya ay malagay na sa tahimik ang apo, bago man lamang siya mawala sa mundo. Yun lamang naman ang nais niya. Hoy, Day, pinapatawag ka ni Don Ricardo. Pumunta ka raw sa library niya. Doon daw siya maghihintay sa'yo. Tawag ni Jana kay Sylvia. Ang kanyang boses ay puno ng kuyusidad. Bakit daw, Day? Tanong ni Sylvia. Ang kanyang tono ay puno ng pagdududa. Ewan ko, hindi ko nga rin alam basta puntahan mo na lang. Baka importante ang sasabihin niya sa'yo, sagot ni Jana, ang kanyang mata ay puno ng pag-aalala. Itinabi na muna ni Mara ang paglilinis sa pool at tumasok sa mansyon. Ilang araw na sila sa mansyon ng mga Aguero, at hindi naging madali para sa kanila ang mga nagdaang araw. Ang kanilang mga kasama kasi ay palaging pinag-initan, at hindi nila alam kung ano bang dahilan. Pagdating sa library, kumatok muna siya bago pumasok. Magandang araw po, Don. Pinapatawag mo raw po ako. Magalang na tanong niya sa matanda. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Maupo ka, iha, dahil may pag-usapan tayo. Anyaya ng Don, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Kaagad na umupo si Sylvia sa kaharap na upuan at nagtanong ulit. Ano po ba yung pag-usapan natin? Don, magalang niyang tanong sa matanda. Nalaman kong ikaw na ang nagpapaaral sa kapatid mo, at tumutulong ka na rin sa magulang mo, at humanga ako sa'yo. Bihira na lang ang anak ngayon na mas unahin ang magulang at kapatid niya kaysa sa luho niya. Kaya may offer ako sa iyong trabaho, at sanay pumayag ka.
Malaki ang ibabayad ko sa'yo at dagdag ko pa yan kapag nagawa mo ang pinapagawa ko. Seryosong sabi ng matanda. Ang kanyang tono ay puno ng pag-asa at pagkilala sa sakripisyo ni Sylvia. Lihim na kinakabahan si Mara sa mga posibilidad ng ipapagawa sa kanya na matanda. Ngunit sinikap niyang huwag ipahalata ang kanyang tako. Ano po bang ibig niyong sabihin, Don? Ano po bang ipapagawa niyo sa akin? Kinakabahang tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Gusto kong paibigin mo sa apo ko. Diretsong sagot na matanda kay Mara. Ang kanyang tono ay puno ng tiwala. Namilog ang mga mata ni Mara. Nakatitig siya sa matanda, habang hindi makapaniwala sa naririnig. Don, ang hirap naman po ng pinapagawa niyo. Hindi makapaniwalang sagot ni Mara. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibo. I know, but alam kong magagawa mo ang nais ko. Bibigyan kita ng 1,000,000 kapalit lamang ng pagpayag mo. Desididong sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Mas lalo pang namilog ang mga mata ni Mara sa narinig. Don, mahirap po talagang pinapagawa nyo. Hindi ko po matatanggap ang alok nyo. Pasensya na po, magalang na tugon ng dalaga. Ang kanyang damdamin ay naguguluhan. Okay, bibigyan kita ng panahon para makapag-isip-isip. Pag-isipan mo ang alok ko, Mara. Malaking tulong na sa magulang mo ang matatanggap mo mula sa akin kapag pumayag ka. Ani Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pangunawa. Salamat po, Don. Pag-iisipan ko po muna ang inaalok nyo, sagot ni Mara. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sige po, maiwan ko na po muna kayo, sabi na matanda, habang tumalikod si Mara upang umalis. Bago pa man niya binuksan ang pinto, nagsalita ulit ang matanda. Wala sanang makaalam sa gusto kong ipagawa sa'yo. Iha, mahinahon na sabi ng Don, ang kanyang mga mata ay puno ng seryosidad. Makakaasa po kayo, Don, tugon ni Mara, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Tuluyan na siyang lumabas ng library, dumiretso siya sa kanyang kwarto, at kaagad na ibinagsak ang kanyang katawan sa hindi gaanong malambot na kama. Anong meron doon sa apo ng Don? Bakit niya gustong paibigin ko ito? Magugustuhan ba ako noon? Sino ba naman ako para magustuhan ang apo ng Don? Tanong ni Mara sa sarili. Ang kanyang isip ay naglalaban-laban. 1,000,000 ang kapalit. Malaking pera na yun. Kahit ilang taon pa akong magtrabaho dito, hindi ako makakakuha ng ganoon kalaking halaga. Pero ang hirap naman kasi ng kondisyon na yon. Hay, nakakasakit naman ang ulo, mahinang ani ni Mara. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Ba't ganyan ang mukha mo? Para kang ano diyan? Kaagad na tanong ni Jana, nang makabalik si Mara mula sa library. Wala, simpleng sagot ni Mara, subalit ang kanyang tono ay tila may tinatago. Anong wala? Tingnan mo nga yang itsura mo. May nangyari ba? Anong sinabi niya sa'yo? May kasalanan ka ba sa kanya, kaya ka pinatawag? Sunod-sunod na tanong ni Jana. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Hinay-hinay naman, Day. Isa-isahin mo lang ang tanong mo. Ang dami mong tanong, walang sinabi. May tinanong lang siya sa akin. Yun lang. Pero may itatanong ako sa'yo, Day, sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay nagiging mas kalmado. Ano naman yun? Kaagad na sagot ni Jana. Ang kanyang interes ay lumalago. Maganda ba ako? Tanong ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagkabahala. Sino? Kailan pa? Excited na tanong ni Jana. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. Tumigil ka nga. Nagtatanong lang ako. Hindi ko sinabing may nagsabi sa akin. Agad na sagot ni Mara, na napaismid si Jana sa kanyang tugon. Hay, akala ko naman may nagsabi na sa'yo. Pero sa tanong mo kung maganda ka ba? Naman, maganda ka, syempre. Lalo na kapag nakaayos ka. Nagmana ka kasi sa nanay mo, maganda, nakangiting sabi ni Jana. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Napabuntong hininga na lang si Mara. Totoong nagmana siya sa kanyang ina, kaya naman siya maganda. Gusto niya lang talagang marinig mula sa iba ang kanina pa niyang tinatanong sa sarili niya. Lumipas pa ang mga araw at naging linggo. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Don Ricardo. Walang trabaho ang lahat ng katulong ng Don. Dahil Keter naman ang naghanda ng lahat ng pagkain, kaya pinayagan niya ang mga katulong niya na kay Jana. Hindi man kumbinsido ang kaibigan, ay binaliwala na lamang niya yon. Ano, hindi ka ba pupunta sa birthday ng lolo mo? Tanong ni Miguel kay Alejandro, habang nasa sala sila. Dumalaw kasi si Miguel sa kaibigan niya. Ano naman ang gagawin ko doon? Alam kong pupunta din doon ang pinsan ko. Huwag mong sabihin na papatalo ka na sa pinsan mo. Baka totohanin ang lolo mong sinasabi niya. Kilala mo naman yun. Alam kong hindi niya basta ipagkakatiwala sa ibang kumpanya,
na pinaghirapan niya, kaya kampante ako, na hindi niya ibibigay kay Mri ang posisyon ko sa kumpanya. Nagkibit balikat na lang si Miguel, dahil alam niyang walang makakapagpaalala. Tumahimik ka nga, baka marinig tayo. Nakakahiya, saway ni Mara kay Gianna. Kaagad naman na tumahimik si Gianna, pero kumakaway siya sa lalaking nakangiti sa kanya. Naiiling na nakatingin si Mara kay Gianna. Inilibot niya ang paningin sa loob ng venue. Sobrang ganda kasi ng decoration sa loob, at talagang mapapahanga ka na lang sa nakikita mo. Nagumpisa na ang party, pero hindi pa rin dumarating si Alejandro sa naturang party. Habang nakikipag-usap si Gianna doon sa lalaking nakangiti sa kanya, si Mara naman ay naisipan na lang na lumabas muna. Hindi naman kasi siya sanay sa ganung klaseng party, at hindi rin niya alam kung bakit pa siya pumayag na magsuot ng damit na ibinigay ng Don sa kanya, gayong hindi pa naman siya pumapayag. Habang naglalakad-lakad siya, ay bigla na lang tumunog ang cellphone. Mara na kaagad naman niyang sinagot. Nay, napatawag ho kayo, nagtatakang tanong niya sa ina. Anak, pasensya na kung naistorbo kita, ha? Si tatay mo kasi, nasa ospital. Dinala namin kanina, dahil nahulog doon sa ginagawa nilang building po. Bakit po? Kamusta na po si tatay? Okay na po ba siya? Tarantang sabi ni Mara. Anak, kailangang maoperahan kaagad ang tatay mo, pero kailangan ko na malaking halaga para mapaoperahan siya. Ano ba naman to, anak? Umiyak na sabi ng kanyang ina. Magkano ho bang kailangan na pera? Nay, 100,000 ang hinihingi ng doktor, ana. At pag hindi na operahan kaagad ang tatay mo ay maaari siyang mawala sa atin, sagot ng kanyang ina. Napaiyak din si Mara sa kabilang linya. Nay, ang laki naman pong halaga yan. Saan ho ba tayo kukuha ng pera para pang paopera kay tatay? Anong gagawin natin? Umiiyak na sabi ni Mara. Hindi ko rin alam, ana. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera. Kahit ibenta ko pang lupa natin sa probinsya namin, hindi ito aabot ng 100,000. Napasandal na lang si Mara sa pader, matapos makausap ang kanyang ina. Hindi siya mapakali lalo pat nasa kritikal ang buhay ng kanyang tatay. Habang sa loob ng party ay dumating si Alejandro, kasama ang kaibigan niyang si Miguel. Opo, I'm glad to see you here. Akala ko hindi ka na darating. Hello, Miguel. Mabuti naman at sinamahan mo itong kaibigan mo rito, nakangiting ani na matanda. Wala rin naman po akong trabaho ngayon. Sir, kaya sumama na lang ako sa kanya. Happy birthday nga po pala, nakangiting bati ni Miguel sa matanda. Thank you, iho. Oh, sige na, maupo na kayo. Kaagad na umupo ang magkaibigan, habang ang matanda ay inililibot niya ang mata para hanapin si Mara, pero hindi niya ito makita. Hoy, saan ka galing? Tanong kaagad ni Gianna nang makabalik sa loob si Mara. Day, kailangan ko ng malaking halaga. Nasa ospital si tatay, kailangan siyang maoperahan kaagad. Umiiyak na sabi ni Mara sa kaibigan niya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Kinakabahan ding tanong ni Gianna. Nahulog daw sa construction na pinagtatrabahuhan niya. Oh my goodness. Ano, kamusta na siya? Malala ba kalagayan niya? Day, kailangan ko ng malaking halaga para sa operasyon niya. Saan ka naman kukuha ng malaking halaga? Wala pa nga tayong 1 buwan dito sa trabaho natin. Lalo pang napaiyak si Mara sa narinig mula sa kaibigan. Pero nang maalala ang alok ng Don, ay biglang napaisip si Mara. Sandali lang, Day. Babalikan kita. May kakausapin lang ako. Mabilis na umalis si Mara sa party. Pero sa pagmamadali niya, ay nasagi niya ang isang tao, na hindi niya napansin sa pagmamadali niya, kaya nabitawan nito ang hawak niyang baso. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po kayo at nagmamadali lang po kasi ako. Pasensya na po ulit. Paulit-ulit na humingi ng pasensya si Mara sa lalaki. Nang hindi nagsalita ang lalaki, ay lihim na kinabahan si Mara. Nag-angat siya ng tingin para makita ang lalaki. Pero parang mali yata ang ginawa niyang yon, dahil nakatingin din pala sa kanya ang lalaking nasagi niya. Mula sa kinaroroonan ng Don, ay kita niya ang pagkakabangga ni Mara sa apo niya. Alam niyang hindi yun sinasadya ng dalaga, at ang nagustuhan niya ay ang reaksyon ng apo niya nang masilayan ang mukha ng dalaga. Nakatitig lang kasi si Alejandro kay Mara habang nagsasalita ito. Sir, pasensya na po talaga hindi. Miss, okay lang. Sige na, umalis ka na. Alam naman namin na hindi mo yun sinasadya. Nakahinga na maluwag si Mara nang magsalita ang kasama ng lalaking nabangga niya. Salamat po, sir. Umalis na si Mara sa harap nila Miguel at Alejandro, pero ang mata ni Alejandro ay nakasunod sa papalayong dalaga. Who is she? Saka palang nakapagsalita si Alejandro.
Bakit hindi mo siya tinanong kanina? Ngayon ka pa magtatanong, wala na yung tao, nakangiting sabi ni Miguel. Idiot, mahina nitong sabi na nagpatawa lang kay Miguel. Bra. Parang interesado ka yata sa babaeng yun. Ah, maganda siya, ba? Aminin mo, nagagandahan ka rin sa kanya. Tukso ni Miguel sa kaibigan niya. May sinabi ba ako na maganda siya? Nagtanong lang ako. Ang tanga kasi, hindi tumitingin sa dinadaanan niya. Bumalik na sa inuupuan nila sila Miguel at Alejandro, habang ang matandang nakamasid sa kanila ay napangiti na rin. Matapos makapagbihis ay bumalik si Mara sa kinaroroonan ng party at tumulong doon sa mga kasama niyang nagsibihis na rin. Balak din kasi niyang kausapin ang Don para tanggapin ang alok nito. Wala siyang unang hinanap kung hindi ang Don. Buti na lang at umalis na ang kausap nito. Excuse me po, Don. Pwede po ba kitang makausap saglit? Magalang na tanong ni Mara sa Don. Naman, iha. Ano ba yon? Dinala ng Don si Mara sa mesa niya at doon ito kinausap. Tinatanggap ko na pong alok niyong trabaho sa akin. Mahinang ani ni Mara at nahihiya pa siya sa amo niya. Oh, really? Ano naman ang dahilan at biglang nagbago ang isip mo? Tanong din ng Don. Nasa ospital po kasi ang tatay at kailangan niyang maoperahan kaagad. Pero wala kaming pera na pampaopera sa kanya. Okay, sabihin mo lang sa akin kung saang ospital ang tatay mo at ako nang bahala sa kanya. Nakangiting ani ng Don. Hindi naman nagdalawang isip si Mara na sabihin kay Don Ricardo kung nasaan ngayon ang ama niya. Sa tingin ko kakilala ng lolo mo, yung babaeng nakabangga sa'yo kanina. Kasi tingnan mo, nakangiti pang Don habang kausap niya yung babae. Sayang at hindi natin nakuhang namin niya, si Alejandro. Nakatingin lang din sa lolo niya, ay nagtataka kung bakit panay ang ngiti nito sa babae. Alam niyang walang ibig sabihin ang ngiti na yon, pero bakit parang naiinis siya? What the heck? Mura ni Alejandro sa isip niya. Aminado siyang magandang babae, at unang pagkakataon na pumuri siya ng babae. Wala naman kasi sa bokabularyo niya na tumingin sa mga babae. Pero iba ang babaeng kaharap niya kanina. Parang inosente pa ito pagdating sa lalaki, at yun ang alamin niya. Nakita mo na siya, iha, dahil siya yung laking nakabanggaan mo kanina, nakangiting sabi ng matanda. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Mara, dahil sa narinig. Siya ang sinasabi ko sa'yo na paibigin mo, at para makasigurado ako na magtatagumpay tayo, ipapasok kita bilang personal assistant niya sa kumpanya. Hindi na pumalagpas si Mara sa gusto na matanda, dahil may kapalit naman ang pagpayag niya sa trabaho na yon. Lumipas ang mga araw mula nang magkita si Sylvia, at Alejandro, ay pinalipas muna ni Don Ricardo, ang linggo, bago niya ipinasok sa kumpanya si Mara. Napaopera na ni Mara ang tatay niya, at ang malaking halaga na natira, ay ibinigay niya sa kanyang ina, para makapagbatayo ito ng maliit na negosyo sa probinsya nila. Nagtataka man ang ina kung saan siya, nakakuha ng pera, ay hindi na lang ito nangungulit pa, dahil sinigurado naman niya sa ina na wala siyang ginagawang masama. Kasabay ng pagbalik ni Sylvia sa mansyon ng mga Aguero, ang pagpasok din niya sa kumpanya, kung saan ay si Alejandro ang si. What? Who told you na kailangan ko ng assistant? I never hired you, galit na sabi ni Alejandro kay Mara. I'm so sorry po, sir. Pero wala na po kayong magagawa dahil hindi naman po kayo nagbibigay ng sahod sa akin kung hindi si Don Ricardo po. Inilapag ni Mara sa ibang mesa ang dala niyang bag, at tinalikuran ang lalaki sa lamesa nito. Galit ang namutawi sa katauhan ni Alejandro, na pangunahan na naman siya ng kanyang lolo, at yun ang hindi niya nagustuhan. Tahimik lang si Mara habang may ginagawa at nang matapos siya, ay lumapit siya kay Alejandro na hindi pa rin maipinta ang mukha. Gusto niyo po ng kape, sir? Ipagtitimpla ko po kayo ng kape, mahinahon na tanong ni Mara. Kaagad natigilan si Alejandro sa boses ng assistant daw niya. Parang narinig na niya ito, pero hindi niya matandaan kung saan. I don't need you here so stop acting like a real personal assistant. Seryosong sabi ni Alejandro sa babae. Kaagad na nilamig si Mara sa boses ni Alejandro. Hindi niya kasi alam na ganun, pala kalamig makitungo ang lalaki sa mga taong nasa paligid niya. Naisipan na niyang sumuko, pero sa tuwing maalala niya ang kalagayan ng tatay niya ngayon, ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob, para paamuhin, at para mapaibig niya ang aroganteng si. Masarap po akong magtimpla ng kape, sir. Ako rin po kasi nagtitimpla ng kape sa amin tuwing nagkakape kami. Mahinahon at nakangiting sabi ni Mara sa binata. Kaagad na sinamaan ng tingin ni Alejandro, si Mara, pero parang wala lang ito sa dalaga. Huwag niyo ho akong samaan ng tingin, hindi mo po ako madadala diyan. Naglakad si Mara patungo sa mesa niya, at may kinuha doon.
Huwag kang mag-alala, trabaho lang naman ang pinunta ko rito. Wala nang iba pa. Mahinahon na sabi ni Mara. What? Alam kong iniisip mo, Mar Aguero. Don't worry, wala akong intensyon na iba. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pangangatwiran ni Mara sa binata. Hindi alam ni Mara kung saan niya nakuha ang kakapalan ng mukha niya para labanan ang namumuong takot sa dibdib niya. Alam niyang hindi siya natatandaan ng binata saka ngayon niya lang din ito natitigan ng husto. Kung iba sigurong naging assistant nito, baka naiihi na ito sa kilig dahil sa gwapong si. Alam niyang may paghanga siya sa binata, pero hanggang doon lang yon. Kung meron man siyang dapat isipin, yun ay ang kanyang trabaho para mabayaran ang kabutihan ng Don sa kanya. Pagtatrabahuhan niya ang perang ibinayad sa kanya. Dahil kung hindi dahil doon ay wala na sana ang ama niya ngayon. Natapos ang hapon ni Mara sa opisina na walang magandang nangyayari. Ang hirap palang magpanggap na parang wala lang kahit ang totoo ay gusto mo nang sumuko. Hay, kaya mo yan, Mara, ikaw pa, pagpapalakas ni Mara sa sarili niya. Nagkahiwalay na sila ni Gianna ng trabaho. Nakatira na kasi siya sa isang apartment mula nang tanggapin niya ang alok ng Don. Doon na siya tumira. Dahil sa pagod ay nakalimutan na ni Mara ang magluto ng pagkain niya. Nakatulog na siya habang nag-iisip kung ano na naman ang mangyayari bukas. Kinabukasan sa opisina ay nauna pang dumating si Mara, at dahil wala pa naman ang boss niya, ay nilinis na muna niya ang mesa ng boss niya. Pati ang basura nitong mga papel ay kinuha niya na rin. Pagdating ni Alejandro sa opisina niya, ay naiba na ang ayos sa mga gamit niya. Pati ang basura niya ay wala na roon. Nasa ayos ang lahat ng gamit niya sa mesa. Umupo siya sa kanyang chair habang nag-umpisang magtrabaho. Pagbalik ni Mara mula sa loob ng opisina, ay nandoon na si Alejandro. Nakatutok na kaagad ito sa laptop niya. Good morning, sir. Magalang nabati ni Mara sa binatang boss, pero ni kahit lingon ay hindi ginawa ng binata sa kanya. Sir, wala po ba kayong ipapagawa sa akin? Tanong ni Mara sa binata habang nakatutok ito sa laptop niya. Kaagad na napatingin si Alejandro sa dalaga nang silipin siya nito para lang mapansin niya. What are you doing? Seryosong tanong ng binata sa dalaga. Tinatanong ko po kung may ipag-uutos kayo. Bakit, bawal po ba? If I have work, don't disturb me. Naiintindihan mo. O baka naman hindi ka nakakaintindi, blankong sabi ni Alejandro sa dalaga. Kaagad naman na napalunok sa sarili niyang laway, si Mara nang makita ang galit sa mga mata ni Alejandro. Leave me alone or else. Hindi na naituloy pa ang dapat na sabihin ni Alejandro nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang opisina. Oh, sorry. May bisita ka pala, nakangiting sabi ni Miguel, pero nang lumingon si Mara sa kanya, ay kaagad na namukhaan niya ang dalaga. Wait, miss. Kilala kita. Dito ka pala nagtatrabaho, gulat na tanong ni Miguel. Wow, bro. Kailan ka ba naglihim sa akin, ha? May pagalit-galit ka pang nalalaman. Yun pala dito pala siya nagtatrabaho. Maanghang na sabi ni Miguel. Patay na, mahinang bulong ni Mara sa sarili niya. You know her, bro. Naman. Di ba, miss? Ikaw yung nakabangga kay Alejandro doon sa birthday ng lolo niya. Kaagad na napapikit si Mara dahil sa sinabi ng kaibigan ni Alejandro. Saka palang naalala ni Alejandro kung saan nga ba niya narinig ang boses ng babae. So ikaw pala yon. Kilala mo na pala ako bago ka pumasok rito. Walang nagawa si Mara kung hindi aminin na lang nakilala nga niya ang lalaki. Anong plano niyo ni Lolo? Kaagad na hinaklit ni Alejandro ang kamay ng dalaga nang sumalubong ang pagdududa niya sa dalaga. Tell me, anong plano ni Lolo? Bakit kanya pinapasok rito? Galit na sabi ni Alejandro. Sir, bitawan niyo ho ang kamay ko. Nasasaktan po ako, naiyak na sabi ni Mara. Masakit kasi ang pagkakahawak ni Alejandro sa kamay niya. Bro, nasasaktan na yung babae. Oh, babae yan. Wala yang laban sa laki ng katawan mo. Saway ni Miguel sa kaibigan niya. No, not unless she tells me kung anong plano ni Lolo. Bakit siya pinapasok dito bilang personal assistant ko? Masasaktan talaga siya sa akin. Galit na sabi ni Alejandro. Now, answer my question. Anong plano nyo? Anong plano mo? Bakit ka pumasok bilang personal assistant ko ngayong hindi naman ako nag-hire ng personal assistant? Wala. Wala kaming plano katulad ng iniisip mo. Pinapasok niya ako dito dahil ako ang may gusto na pumasok sa trabaho. Ako ang lumapit sa kanya para magkaroon ng trabaho dahil may utang ako sa kanya. Utang ko sa kanya ang ikalawang buhay ng tatay ko dahil kung wala siya, wala na ngayon ang tatay ko. Siya ang dahilan kung bakit meron pa ako ngayong ama. Ano? Masaya ka na ba? Tumulo sa harapan ni Alejandro ang mga luha ni Mara na siyang dahilan
kung bakit nabitawan niya ang kamay ng dalaga, habang naiiling naman si Miguel na nakatingin sa kaibigan niya. First time mong manakit ng tao, at babae pa talaga, bro. Babae yun. Kahit anong gawin mo roon, walang laban yun. Sa sobrang duda mo sa iyong lolo, nakagawa ka na ng hindi maganda. Pwede ba, huminahon ka? Easy ka lang, okay. Hindi mo kailangang manakik at magalis sa kanya, dahil nagbabayad lang siya ng utang sa lolo mo. Mahabang litanya ni Miguel kay Alejandro. Naghihinala na po siya. Hindi ko po alam kung matatagalan ko ba siya, baka saktan lang po niya ako ulit. Tila nagsusumbong na sabi ni Mara sa Don. Don't worry, iha. Kakausapin ko siya tungkol rito. Hindi po. Huwag niyo pong gawin yan. Mas lalong magagalis siya sa akin, kapag nalaman niyang nagsumbong ako sa inyo. Tigil na sabi ni Mara sa balak ng Don. Okay, ikaw ang masusunod, iha. Pero pwede bang magstay ka na lang ng isang buwan sa kumpanya? Kahit yun lang ang maging kapalis sa naitulong ko sa'yo. Mas lalong napaluha si Mara, dahil sa sinabi ng Don sa kanya. Sobrang bait nito sa kanya, kabaitan na hindi niya kayang bayaran ng anumang halaga. Pinahid niya muna ang luha niya, saka siya tumango sa sinabi ng Don. Para po sa kabaitan niyo sa akin, sige po, papayag po ako, nakangiti niyang sabi sa matanda. Maraming salamat, iha. Sobrang bait mo kaya ako humahanga sa'yo, dahil lahat ay gagawin mo para sa pamilya mo. Salamat po, Don, hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Sige, iha, mag-iingat ka. Tumango lang si Mara at lumabas na sa opisina ng Don. Pumasok uli sa opisina, kinabukasan si Mara para gampanan ang trabaho niya. Tulad ng dati ay wala pa si Alejandro. 9 oras na nang dumating si Alejandro sa opisina niya. Nag-aalangan pa siya kung ibibigay pa niya ang hawak niyang bulaklak kay Mara. Kaagad na napatingin siya sa upuan ng dalaga, kung saan ito palaging nakaupo. Gusto niyang humingi ng sorry dito, dahil sa nagawa niyang pananakit rito. Naalala pa niya ang pagtulo ng luha nito kagabi. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naawa rito, nang makita niya itong nasasaktan. Pagbalik ni Mara sa inuupuan niya, ay may bulaklak na sa kanyang mesa. Kaagad na napatingin siya kay Alejandro na nasa kabilang mesa. Nakatutok lang ito sa binabasa niya, at hindi siya binigyan ng pansin. Nang kunin niya ang nakapalaman note ay nagulat si Mara sa nabasa niya. Sorry, yun lang ang nakalagay sa note. Alam niyang galing kay Alejandro, yon, dahil may pangalan naman niyang nakalagay. Lihim na napangiti si Mara habang hawak ang bulaklak. Hindi alam ni Alejandro kung anong reaksyon ng dalaga sa bulaklak na nilagay niya sa mesa nito. Nakatalikod kasi sa kanyang dalaga, kaya hindi niya kita ang reaksyon nito. Kahit papaano ay nabawasan ang guilt niya sa kanyang ginawa rito. Matapos ilagay sa isang flower vase ang bulaklak, ay bumalik na si Mara sa trabaho niya. Dumating na ang tanghali, wala pa ring awat sa pagtatrabaho si Alejandro, habang si Mara naman ay nanghihingi na ng kanin ang tiyan niya. Lumabas ng opisina si Mara at bumili ng pagkain niya. Bumili na rin siya ng pagkain, para kay Alejandro. Hindi niya alam kung anong gusto nitong ulam, kaya minabuti niyang bumili na lang din na mamahalin na ulam para dito. Di bale sa kanya gumastos siya na malaki, basta makakain lang ang boss niya, na walang ibang ginawa, kung hindi ang humarap sa laptop niya. Kumain po muna kayo, sir, ibinili ko po kayo ng pagkain. Kaagad naman na napatingin si Alejandro, sa dalagang isa-isang nilalapag ang pagkain na dala sa isang tray. Thank you, mahina pero dinig nito ang pasasalamat niya sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Mara sa narinig mula sa binata. Unang pagkakataon na nagpasalamat ito sa kanya. You're welcome po, sir. Ikinuha niya ng tubig ang amo at nilagay sa mesa nito, sa kanya ito iniwan at pumunta sa kanyang mesa. Where are you going? Kaagad na napatigil sa paghakbang si Mara nang marinig ang sinabi ng amo. Kakain lang po ako down sa mesa ko. Sir, may ipag-utos po ba kayo? Magalang niyang tanong rito. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Alejandro, sa dalaga nang harapin siya nito. Sumabay ka na sa akin, alam kong gutom ka na rin. Simpleng sabi nito. Ay naku, hindi po, sir. Doon na lang po ako sa mesa. No, you join me to eat here, or I'll fire you. Mamili ka na lang sa dalawa, seryosong sabi ng binata. Walang nagawa ang dalaga, kung hindi ang samahan si Alejandro sa pagkain. Naiilang man siya sa binata ay wala siyang magawa, kung hindi ang pagbigyan nito sa gusto niya. Baka totohanin pa nito ang sinabi sa kanya. Nakapag-promise pa naman siya sa Don na aabot pa siya roon ng isang buwan. Tahimik lang na kumain ang dalawa ng basagin ni Alejandro, ang katahimikan nila. I'm sorry about what happened yesterday. Hinging tawad niya sa dalaga. Hindi makapaniwalang nakatingin si Mara sa binata, nang humingi ito ng sorry sa kanya. It's okay lang po, sir.
Wala na po yon. Simple pa siyang ngumiti sa binata bago tumuloy sa pagkain. Tahimik na pinakiramdaman ni Alejandro ang dalaga sa kapalang din niya, natitigan ang magandang mukha ng asistant niya. At tulad nga ng sabi ni Miguel, ay maganda ito pags malapitan. Nang mapansin na pasulyap-sulyap si Alejandro, kay Sylvia, ay mabilis na tinapos ng dalaga ang pagkain niya, para makaalis na sa harap ng amo niya. Sa nagdaan pang mga araw, ay unti-unti nang nagkakamabutihan. Unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. Nakangiting tukso ni Miguel sa kaibigan niya nang makita ang porma nito. Nakasuot lang kasi ng simpleng shirt at maong pants si Alejandro, at nakasombrero pa ito ng Nike, kaya lalong napailing si Miguel. What the heck man? Ati ako mababakla sa'yo. Grabe. Hindi makapaniwalang sabi ni Miguel. Such an idiot, mahinang sabi ni Alejandro, pero dinig ni Miguel at tinawanan lang siya nito. Matapos mag-ayos ay umalis na rin si Alejandro. I need to go. Dadaanan ko pa siya sa apartment niya. Good luck, sana sagutin ka kaagad. Natatawang biling kaibigan ni Alejandro sa kanya. Naiiling na pumasok sa kanyang kotse si Alejandro at pinuntahan na ang dalaga. Nakailang ayos na si Mara sa mahaba niyang buhok at hindi mapakaling nakatingin sa salamin habang tinitingnan ang sarili niya. Day, baka mabasag na yung salamin sa kakaikot mo diyan. Alam mo, para kang timang diyan, maayos na yung buhok mo, hindi mo pa rin nagugustuhan. Oh my Day, ang ganda-ganda mo na nga eh. Hindi mo na nga kailangan pang magpaganda ng bongga. Baka nakalimutan mong binabayaran ka lang ni Don Ricardo para paibigin ang apo niya. At pag napaibig mo ng apo niya, ano na, iiwan mo na siya. Alam mo, hindi ko magets kung ano ba talagang purpose ng Don kung bakit niya to pinapagawa sa'yo. Naguguluhan si Jana sa kung ano ba ang pinasok ng kaibigan niya. Pero hindi niya ito masisi. Dahil kahit siya rin naman siguro ang nasa kalagayan ng kaibigan, ay gagawin din niyang lahat, para sa pamilya niya lalo na't sa tatay niyang nag-aagaw buhay na. Napatigil si Sylvia sa ginagawa, dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Bigla siyang nalungkot nang maisip na matapos siyang magtagumpay, ay saka pa lang niya iiwan ng binata. Hindi ko rin alam, Deye. Ang alam ko lang ay paiibigin siya. Yun lang ang alam ko at yun lang ang trabaho ko. Malungkot na sabi ni Mara dahil aminin man niya o hindi. Alam niya sa sarili niyang mahal na niya ang lalaki. At una siyang masasaktan pag kailangan na niyang iwan ang lalaki. Pero ano bang magagawa niya kung ang trabaho lang niya ay ang paibigin nito at hindi kasali doon ang kailangan din niyang mahalin ang lalaki. Hindi pa tapos mag-usap ang magkaibigan nang may magbusina na sa labas. At alam niyang si Alejandro na yon. Paano, mauna na ako sa'yo, ha? Ikaw na munang bahala dito sa apartment, Day. May pagkain diyan sa ref. May ulam din diyan kung gusto mong magluto. Okay na, sige na, tupi na dahil inaantay ka na niya. Pagtataboy ni Jana sa kaibigan niya. Paglabas ni Sylvia's apartment ay natanaw kaagad niya ang magarang sasakyan na naghihintay sa kanya. Bumaba mula roon si Alejandro at sumandal sa kanyang sasakyan na anim mo'y nagmomodel ng kotse. Nagsumigaw sa kagwapuhan ng binata dahil sa suot nitong simpleng shirt at maong na pantalon na humapit sa kanya. Nakasuot din siya ng Nike na sombrero habang may shedes pa itong suot. Kaagad na nahiya si Mara sa sarili niya. Pakiramdam niya hindi niya deserve na makasama sa isang dete ang katulad ni Alejandro na sobrang yaman. Sabay nang sabi ng dalawa, kaya sabay na napangiti si Alejandro nang magkasabay silang bumati ni Mara sa isa't isa. Let's go. Pinagbuksan ni Alejandro ng sasakyan si Mara sa front seat. Siya lang kasi ang nag-drive dahil gusto niyang masolo ang dalaga. Nahihiya namang pumasok si Mara sa sasakyan nang pagbuksan siya ni Alejandro ng pinto. Dinala ni Alejandro sa isang kondo si Mara kung saan ay pagmamay-ari niya ito. Kaninong kondo po ito, sir? Mahinang tanong ni Mara habang nakatingin sa paligid. This is MY kondo. Bagong bili ko lang ito noong nakaraang buwan lang. Sagot niya sa dalaga. Hinila ni Alejandro si Mara sa kamay. Ramdam niyang natigilan ng dalaga sa ginawa niya. Pero hindi niya ito hinayaan pang makawala sa pagkakahawak niya. Umakyat sila sa taas kung saan sila nag-date. Pagpasok nila sa isang pinto ay sinalubong sila ng napakalamig na simoy ng hangin. Hindi napigilan ni Mara na hindi mapawaw sa ganda ng view na makikita mula sa taas ng kondo. At lalo pa siyang napawaw nang mapansin ang arrangement sa buong rooftop. You like here? Maganda ba? Sinadya kong dito tayo magdedete para iwas sa disturbo at masolo kita ngayong gabi. Pag-amin ni Alejandro. Hindi naman mapigilan ni Mara na hindi kiligin sa narinig mula sa lalaki. Ipinaghila siya ni Alejandro ng upuan para makaupo siya, habang tanaw nila ang nag-ilaw ang mga building sa baba. I'm sorry kung hindi masyado maganda dito.
Ito lang kasi ang lugar na naisip ko na magiging safe tayo, mahinahong sabi ni Alejandro sa dalaga. Gusto na lang matunaw ni Mara, dahil sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung bakit parang may nagtatakbuhang mga kabayo sa dibdib niya sa lakas ng kabog nito. Alam mo bang first time kong makipagdate ng babae? Sa dami ng trabaho ko sa opisina, hindi ko nabigyan ng pansin na kailangan ko rin pala ng babae sa buhay ko. At alam mo ba, ikaw lang ang unang babae na niyaya akong lumabas. Pag-amin ni Alejandro sa dalaga. Ikaw, may naging boyfriend ka na ba? Dahil kung handa kong agawin ka sa kanya mapasakin ka lang, seryosong sabi nito na nagpanganga kay Mara. Ano po, sir, hindi makapaniwala ang sabi ni Mara. I know you know what I mean. I'm in love with you. I didn't know kung kailan, kung paano nangyari, pero naramdaman ko na lang na mahal na kita. Pagtatapat ni Alejandro sa totoong nararamdaman niya, para kay Mara. Tumalon sa tuwa ang puso ni Mara, dahil sa saya na nararamdaman niya. Nakalimutan niya saglit ang trabaho niya, na paibigin lang ang lalaki. Ang totoo niyan, mahal na rin kita kaya hindi ko na patatagalin pa. Sinasagot na kita, nakangiting sabi ni Mara. Nakangiti habang yakap ni Alejandro. Natigilan man si Mara sa ginawa nito, ay pinabayaan na lang niya ito, at yumakap na rin siya dito. Dama niya ang tibok ng puso ni Alejandro, at napapikit pa siya nang halikan siya nito sa noo at sa ulo niya. Thank you. Thank you at dumating ka sa buhay ko. Halos pabulong na lang nasabi ng binata, habang yakap pa rin siya nito. Mula ng gabing sinagot ni Mara si Alejandro, ay walang araw na hindi magkasama ang dalawa. Kumakain sa labas, namamasyal sa park, at kumakain sa mga turo-turo ng mga pagkain, ay nasubukan na rin nila. Ano, masarap ba? Nakangiting tanong ni Mara sa binata, habang sinusubuan niya ito ng niluto niyang adobo. Nainuya ni Alejandro ang isinubo ni Mara sabay iling niya. Hindi masarap, seryoso niyang sabi, kaya't agad na nawala ang ngiti sa labi ni Mara. Hindi siya masarap dahil sobrang sarap ng niluto mo, nakangiti na niyang sabi sa nobya. Kaagad na napalingon si Mara, dahil sa sinabi ng binata sa kanya. Talaga ba? Masarap? Sigurado ka? Paninigurado ni Mara sa sinabi nito. Yup. Kailan pa ako nagsinungaling sa mahal ko? Nakangiting sabi ni Alejandro, habang nakayakap sa likod ng nobya na nagluluto ng hapunan nila. Masayang pinagsaluhan nila ang nilutong hapunan ni Mara para sa kanilang dalawa. Halos hindi sila magkahiwalay kahit na kumakain, dahil palaging si Alejandro ang nasusunod. Ayaw niyang malayo ng upuan si Mara sa kanya, kaya ang ending ay panay ang pasubo niya sa dalaga na animoy batang gustong pakainin siya ng kanyang ina. Matapos nilang kumain ay pareho silang nakaupo sa sofa habang nanonood ng movie. Love, pag nagkahiwalay tayo, anong gagawin mo? Mahina pero sakto lang na marinig ng binata. Don't say that. Hindi tayo maghihiwalay kaya huwag mong sabihin yan. Napabuntong hininga si Mara habang nakayakap kay Alejandro sa upuan. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa isang araw. Thank you, ito na ang kabuuan ng bayad ko sa'yo. Ibinigay na matandang Don ang sobre kay Mara pero nag-aalangan si Mara na tanggapin yon. Hindi ko na po matatanggap yan, Don. Tama na po yung ibinigay mo sa akin. Sobra-sobra na nga po yon. Tanggi ng dalaga kay Don Ricardo. No, iha, tanggapin mo na ito. Hindi ito bayad sa'yo. Pasasalamat ito na nagtagumpay ka para paibigin si Alejandro. What did you say? Na binayaran mo siya para paibigin ako. Galit na sabi ni Alejandro, kaya parehong natigilan si Don Ricardo at Sylvia sa biglang pagdating ni Alejandro. Love, mahinang bigkas ni Mara. Answer my question. Binayaran ka lang ba ni Lolo para paibigin ako? Baka sa boses ni Alejandro ang panginginig at gali. Binayaran niya lang ako para paibigin ka, pero hindi ko yun ginawa dahil binayaran lang ako ng lolo mo. Ginawa ko yun dahil mahal kitang totoo. Mahal kita, Alejandro, umiyak na sabi ni Mara. No, you didn't love me. Era lang ang minahal mo at hindi ako. Gold digger ka, galit na sabi ni Alejandro sa dalaga. Mabilis na lumapat sa mukha ni Alejandro ang kamay ni Mara at kaagad na naman humawak doon sa lakas ng sampal ng dalaga. Masama kaagad ang tingin na ipinukol ni Alejandro kay Mara pero bale wala lang ito sa dalaga. Wala kang karapatan na tawagin akong gold digger. Dahil kahit kailan hindi ako magiging gold digger. Kung may nakuha man akong pera sa lolo mo, inaghirapan ko yun. Kahit mahirap lang kami, hindi kami tinuruan ng magulang namin para manloko ng kapwa namin. At ano sa tingin mong ginawa mo, ha? Hindi ka ba nanloko? Ano bang tawag mo sa ginawa mo, ha? Hindi kita niloko. Kahit kailan hindi kita niloko, dahil totoong mahal kita. Mula pa noon hanggang ngayon,
mahal na mahal kita kaya ako pumayag sa alok ng lolo mo. Hindi lang dahil kay tatay kung hindi dahil din sa'yo, umiyak na sabi ni Mara. Dahil noon pa kita mahal. Sa tuwing nakikita kita sa tea, ay masaya na ako. Pero ni minsan, hindi ko hinangad na mapalapit sa'yo, dahil kontento na ako sa tea lang kitang makikita. Nagkataon lang na dito ako na masukan sa mansyon ng lolo mo, para maging isang katulong, para may maipadala ako sa magulang ko. I'm sorry kung nasaktan man kita, pero totoong mahal kita. Walang halong kagpapanggap ang nararamdaman ko sa'yo. Pero siguro nga hanggang dito na lang tayo. Hindi talaga akong babaeng para sa'yo, dahil ulap ka at lupa lang ako. Malayo agwat nating dalawa sa katayuan sa buhay. Kung nasasaktan ka man, mas nasasaktan ako, dahil una palang mahal na kita. Pinahid ni Mara ang luha niya sa kabinitbit ang dala niyang bag. What now? Masaya ka na sa pinaggagawa mo, galit na sabi ni Alejandro. Umalis sa mansyon ng mga Aguero, si Alejandro, at doon ito dumiretso sa kondo, kung nasaan nandoon ang masasayang alaala nila ni Sylvia. Bro, ano ba yung pinaggagawa mo? Balak mo ba talagang siraan ang sarili mo? Hindi lang siya babae sa mundo. Marami pang iba diyan. I love her so much. Mahal mo pero sinaktan mo. Akalain mo ba namang sabihan mo siya ng gold digger? Kahit ang lolo mo naman palang nag-utos. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo siya sundan sa kanila, kaya naman nagmumukmok ka diyan? Ba't di mo siya habulin? Mahal ka rin naman niya, hindi ba? I don't know kung totoo bang sinasabi niyang mahal niya ako. Subukan mo nga kasi. Di ba kung mahal mo, maraming paraan. Kung ayaw mo naman, marami ring dahilan. Kaya kung mahal mo siya, gagawin mong lahat makita mo lang siya. Payo ni Miguel sa kaibigan niya. Halos buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Mara, ay palagi na lang lasing si Alejandro. Habang ang lolo naman niya ay nagawa na rin ito ang dapat pa niyang gawin. Sa probinsya nila Sylvia, ay nakangiti siya, habang hawak ang wheelchair ng kanyang ama. Maraming salamat, Ana. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon dito. Tay, mahal kita kaya huwag mo nang isipin pa yon. Malambing na sabi ni Mara sa ama. Oo, ang merienda ninyong dalawa, sabi ng ina ni Mara. Itinulak niya ang wheelchair, papunta sa may maliit na mesa sa kanilang bakuran, at kinuha ang nakahanda na merienda nila. Nasa kalagitnaan pa siya sa pagkain, nang may humintong sasakyan sa tapat nila. Kaninong sasakyan kaya iyan? Ang yaman siguro ng may-ari niyan, mahina ang ani ng kanyang ina. Hindi na niya pinansin pa ang naturang sasakyan, pero nang lumabas doon ang may-ari ng kotse, ay kaagad na nanlaki ang mata ni Mara, at lalo pang nanlaki ang mata niya nang makita niyang lumabas din sa sasakyan si Don Ricardo at Jana. Day, kaagad na tawag ni Jana sa kaibigan niya. Jana, anong ginagawa nila rito? Mahinang tanong ni Sylvia sa kaibigan nang makalapit ito sa kanila. Kasi, Day, ang Don kasing may gustong samahan ko sila rito, kaya ito kami ngayon. Mahinang sabi ni Jana sa kaibigan. Nakatitig lang si Alejandro sa dalaga, habang kausap ang kaibigan nito. Kumayat ng konti si Mara at wala na itong gamit na makiup, at lalong lumabas ang natural na ganda nito. Kinausap ng Don ang magulang ni Mara ng masinsinan, kung ano ba talagang sadya nila doon sa kanila. Hindi ho namin alam kung may boyfriend ang anak namin, dahil wala naman ho siyang nasasabi sa amin. Tanging siya lamang ang makakapagdesisyon, kung gusto na ba niyang magpakasal. Kung papayag siya, wala naman kaming magagawa kung hindi ang suportahan siya, sabi ng ama ni Mara. Kung ganun ay wala na tayong problema sa inyo. Basta ho ay maipapangako lang po ng apo ninyo, na hindi niya sasaktan ang anak namin, ay wala po kaming tutol kung yan po ang ikaliligaya niya, sabi rin ng ina ni Mara. Mabilis na nagkasundo ang magulang ni Mara at ang lolo ni Alejandro, habang sila'y di pa rin nagkakaayos. Walang kasing sakit ang sinabi mo sa akin. Sa tingin mo ba kaya pa kitang patawarin sa pang-insulto mo sa pagkatao ko? Galit na sabi ni Sylvia. Makikinig ka ba sa sasabihin ko o hahalikan kita? Mamili ka, banta ni Alejandro sa dalaga. Aba, may ganyan ka pa ngayong bantaan, ha? Samantalang ikaw naman ang may kasalanan sa ating dalawa. Hindi na naituloy pa ni Mara ang sasabihin niya, nang hapitin siya, sa biwang ni Alejandro, at agad na siniil ng halik. Hindi nakagalaw si Sylvia sa ginawa ng binata, habang ang mga magulang nila ay napatawa na lang sa dalawa na nag-aaway. Naiiling na nakatingin si Don Ricardo sa apo niya, dahil sa ginawa nito. Ay sus, may pinagmanahan ka talagang bata ka, mahinang sabi nito. I missed you. I really missed you, pabulong na sabi ni Alejandro, habang yakap na ang nobya niya. Wala nang nagawa pa si Mara, kung hindi ang pakinggan ang sasabihin ng binata sa kanya. Thank you sa lahat ng ginawa mo lalo na sa pagsampal mo sa akin.
Sobrang sakit nun kaya hindi ako papayag na wala yung kapalit. Nakangiting sabi ni Alejandro, habang napanganga naman si Mara sa sinabi ng binata. First of all, sorry kung nakapagsalita man ako ng hindi maganda sa'yo. Sobrang pinagsisisihan ko yon kung bakit ko ba yun nasabi sa'yo. Siguro'y dahil lang sa sobrang galit ko, kaya ako, nakapagbitaw noon sa'yo. Pangalawa, alam kong mahal mo ako, sadyang pinangunahan lang ako ng galit ko at pangatlo. Alam kong sobrang gwapo ko, kaya huwag mo akong titigan ng ganyan. Nakangiting sabi ni Alejandro, kaya kaagad na napakurap si Mara habang nakangiti naman si Alejandro sa kanya. Ang yabang talaga, bulong ng dalaga na dinig naman ni Alejandro. Kaagad na niyakap niya ulit ang dalaga, at pinatakan ng masuyong halik ang noo at ulo niya. Tunay na mahal ni Mara at Alejandro ang isa't isa, kaya mabilis na napapayag niya ang dalaga na magpakasal na sila. Talaga bang hindi ka nagalit sa akin? Sinabi na sa akin ni Lolo ang lahat, at naintindihan ko na kung bakit mo nagawa, yon kaya wala kang dapat na ipag-alala. Nakahinga naman ng maluwag si Mara sa narinig mula sa binata. Kaagad na ikinasal si Alejandro at Mara sa probinsya. Sobrang tuwa naman ni Jana nang gawin siyang bridesmaid ni Mara, at ang konsorte niya ay si Miguel na panay ang kulit sa kanya. Matapos ang kasal, lumipad patungong Singapore ang dalawa para sa kanilang honeymoon. Alam mo noon, sa tuwing nakikita kong mukha mo sa TV, sobrang saya ko na at inaamin kong pinapangarap nga kita. At hindi ko naman alam na magkakatotoo, palalang imaginasyon ko. Mahinang sabi ni Mara habang yakap siya ng asawa niya. Miu, hindi ko alam na magugustuhan kung matigas ang ulong kagaya mo. But I'm merely thankful na minahal kita dahil sa'yo. Nakita ko kung gaano kasaya kung ang kasama mo sa pagtulog mo ay ang taong mahal mo. I love you so much, my wife, pabulong na sabi ni Alejandro. Tunay na walang pinipili ang pag-ibig, mayaman ka man o mahirap. Kung titibok ang puso mo at kung kayo talaga ang para sa isa't isa gagawa ng paraan ang tadhana para pagtagpuin kayong dalawa. Wakas. Tien Nanet. Sylvia, Nanetcnal ngi Gipvic. Maraira, Bien ka Sylvia. Jana Randolph, Gim si Ayu Yenek no ma ang Bienlon. Alejandro Don Faustino, Angelica Randolph ELCACNGTY. Don Ricardo Aling Maria, M. ka Sylvia. Donna Elena Edwin, M. Trey ka Sylvia. Fernando Rian, MTMKC ka Sylvia. Luca Darwin, Bien ka Randolph. Miguel.